Kalaban ng Gilas sa kanilang second tune-up game na Franklin Bulls, matindi ang sinabi sa Gilas Pilipinas. Cedric Berfield nagsalita na hinahanap ang kupunan kung saan siya nababagay. Ito nga si Cedric Berfield, mga chong, ang pinakamainit na player ngayon pagdating sa usaping trades. Sino ba naman kasi ang tatanggi kay Cedric Berfield dahil para na rin itong import dahil sa kanyang pagiging explosive pagdating sa opensa. At nitong mga nakalipas nga na araw, mga chong, ay kabi-kabilang trade rumors na yung lumalabas kay Cedric Berfield kung saan una itong inoffer sa Converge, may lumabas na balita na sa Hinebra daw, at ang pinakahuli ay sa San Miguel Birmin. Kaya naman tinanong na mismo itong si Cedric Berfield sa kanyang naging latest interview kung ano ba talaga yung kanyang plano, at talagang gusto na nitong kumalas sa Blackwater bossing. Nagpapasalamat ito sa Blackwater dahil dyan nagsimula yung kanyang basketball career. Pero wala na nga itong planong pumirma pa ng extension sa nasabing kupunan kung saan naghahanap na nga daw siya ng kupunan kung saan ba talaga siya babagay. Ayon pa kay Cedric Berfield, ay excited na nga daw siya sa kupunan na kukuha sa kanya. At ang ipinapangako nga daw nito ay ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ang kanyang magiging kupunan na makakuha ng panalo at matupad yung kanyang goal na kampyonato. Para sa akin, mga chong, jackpot ang makakakuha dito kay Cedric Berfield. Dahil gaya ng sabi natin kanina, para na rin itong import dahil sa skills at talent na kaya niyang maibigay. Ang problema nga lang ay masyado yatang mabigat yung hinihinging kapalit ng Blackwater bossing, kaya hanggang sa ngayon wala pa rin kumukuha sa nasabing gwardya. Pero panigurado naman na mayroong kupunan na kukuha kay Berfield dahil ang tanging inaantay na lang ng mga teams ay yung tamang trade proposal at ma-secure ang magiging kontrata kay Berfield. Samantala, kalaban ng Gilas sa kanilang second tune-up game na Franklin Bulls, matindi ang sinabi sa Gilas Pilipinas. Ngayong araw nga, mga chong, ang pangalawa at huling tune-up game ng Gilas Pilipinas bago nila kaharapin ang New Zealand at Australia ngayong final window. Sa first tune-up game ng ating national team ay maganda ang ipinakita ng Gilas Pilipinas kung saan hindi naglaro si Justin Brownlee, pero nagawa pa rin tambakan ng Gilas ang Manawatu Jets up to 30 points. At ngayon naman na makakaharap ng Gilas sa kanilang tune-up game ang Franklin Bulls ay nabanggit nga ng kanilang club director na si Scott Kelso ay sobrang rare nga raw na makita ng personal ang Team Philippines at makakalaban pa nila sa kanilang sariling lugar. Hindi na nga raw makapaghintay ang Franklin Bulls na makalaban ang Gilas Pilipinas, at kumpiyansa nga ito na magiging maganda yung kanilang magiging laban. Dagdag pa ng nasabing club director ay base nga raw sa kanilang mga naging scouting report ay kaya daw nilang talunin ang ating national team, at iba nga daw sila sa unang naka-exhibition ng Gilas Pilipinas. Matatandaan na nagawang matambakan ng Gilas Pilipinas yung kanilang first tune-up game na Manawatu Jets. At ayon sa Bulls Club Director na magiging maganda ang kanilang magiging bakbakan kontra sa Gilas Pilipinas dahil di umano'y alam nila kung ano yung weakness at paano talunin ang Gilas Pilipinas. Kumpiyansa nga rin ang Franklin Bulls na matatalo o mabibigyan nila ng magandang laban ang Gilas. At the same time, ine-expect nga din daw nila na mapupuno yung game venue ng mga Pinoy basketball fans kahit mismong sa venue nila gaganapin ang laro. Para sa akin, mga chong, ay maganda yan para sa Gilas Pilipinas. Mas kailangan ng ating national team ng mas malakas na kupunan, mas mahihirapan sila sa kanilang tune-up game, ay mas maganda para ma-prepare sila sa tunay na laro kontra New Zealand at Australia. Alam rin ni Coach Tim Cone kung ano yung kanyang mga dapat gawin. Nakita nyo naman sa kanilang first tune-up game
na hindi niya inilabas ang lahat ng kanyang baraha. Hindi niya nga pinaglaro si Justin Brownlee para na rin ma-preserve at mas makapaghanda sa kanilang tunay na laro. Isa rin sa mga naging technique ni Coach Tim ay lahat ng Gilas players ay nabigyan ng playing time. Yan ay para magulo yung mga scouts ng New Zealand at Australia. Para sa akin mga chong, malaki yung chance ng Gilas Pilipinas na makakuha ng panalo ngayong final window. Dahil solid na nga yung nabuong chemistry ng ating national team at kahit wala si Kai Sotto, ay naniniwala ko mga chong na magagawa nilang makakuha ng panalo